Ngayon naman po ay dumako tayo sa mga pambansang paggunita. Ngayon ay ating ginugunita ang mga sumusunod. Week 2 ng ating Cultural Communities Week under the Proclamation number 250, Series of 1988. Micro, Small, and Medium Enterprise Development Week, Republic of number 9501 of 2008. And sa July 17 to July 23 naman ay ating gugunitain ang National Disability Rights Week under the Proclamation number 597 Series of 2025. July 19, last day of Philippines Business Week, Proclamation number 400 Series of 1953. Mga paalala, launching of NDRW and award of Tagailo. Ngayon naman po, tinatawagan natin si Miss Helen Carmona Eldridge, head mula sa Person Disability Affairs Office. Magandang umaga po, Mayor Ross, Vice Mayor Todo Jaworski, sa lahat po ng councilors ng District 1 and 2, at saka po kay Congressman Roman Romulo. At sa aking kapwa-kawani sa gobyerno. At saka nandito rin po yung mga leaders ng mga PWD organizations. Ginugunita po natin ang Presidential Proclamation number 597 na nagdedeklara na ang July 17 to 23 kada taon bilang pagdiriwang ng National Disability Rights Week o NDR Week. Ito ay ang inamyendahan na Proclamation number 1870, Series of 1979, na nagtatalaga sa ikatlong linggo ng Hulyo bilang National Disability Prevention and Rehabilitation o NDPR Week at Proclamation number 361, Series of 2000, nagtatalaga ng pagtatapos ng pagdiriwang sa araw ng kapahanakan ng ating bayaning si Apolinario Mabini o mas kilala natin sa tawag na ang Dakilang Hero. Ang proklamasyon din na ito ay bilang pagtugon sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities o UNCRPD na pagsulong, pagprotekta at pagtiyak sa karapatang pangtao ng mga persons with disabilities. Isinusulong din ng UNCRPD ang isang rights-based approach sa pagdiriwang ng NDRW. Sa taon pong ito, ang tema ng pagdiriwang sa ika-47 NDR Week ay Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Ang pagdiriwang na ito ay naglalayong isulong ang karapatan ng mga taong may kapansanan sa magitan ng development of inclusive tools, technologies, and policies. Ito rin ay isang paraan para magkaroon tayo ng mapang-unawa at supportive na lipunan para sa lahat. Sa July 17 po sa Huwebes, ay magkakaroon po ng isang motorcade mula sa Halang Pasigenyo at magtatapos sa May Bunga Rainforest Park. Paunahan po ito ng iba't ibang persons with disability organizations ng Pasig City, katulad ng ACA Pasig Federation Incorporated, Pasig League of Persons with Disability Federation Incorporated, Pasig League of Persons with Disability Federation Incorporated, at bagong alyansa ng mga taong may kapansanan sa lungsod ng Pasig Federation Incorporated, at marami pa pong ibang mga asosasyon na tinatawagan din namin na lumabas at magpakilala na sa amin. Sila po yung kasama natin ngayong flag ceremony, nandyan po sila, para ma-recognize naman po. Tapos po sa darating na July 22, Martes, ay magkakaroon ng forum on disability-related laws. Kabilang na dito ang usapin sa tamang diskwento. Mapapanood po ito ng live sa ating FB page mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. Inaanyayahan po namin makisa ang lahat sa awareness campaign na ito upang magkaroon ng mas malalim na kamalayan. Ang publiko, ang mga persons with disability ay isa ring produktibong mamamayan at hindi palaging charity case. Ang persons with disability ay may equal na access sa mga opportunities tulad ng employment, education, livelihood, at iba pang aspeto ng buhay. I would like to take this opportunity po din na magpasalamat kay Mayor Bifo, kay Vice Mayor Dodot, and kay Congressman Roman Romulo, at saka po sa lahat ng council, especially kay Consi Angelo and Consi Man.
we're always thinking of ways to improve the lives of persons with disabilities in Pasig City. Maraming salamat. Muli, maraming salamat Miss Helen Carmona Eldridge, head mula sa PIDAO. At para naman sa ating awarding ceremony ng Employee of the Month and On the Spot Award, tinatawagan sina Ginoong Rafael Benedict Chan mula sa Human Resource and Development Office at si Binibining Marilyn Ulan mula sa City Budget Office. Ba yung galawan niya? Sa mapagpalang araw po sa lahat, ang Praise Committee o Program on Awards and Incentives for Service Excellence ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig ay binuo sa bisa ng Executive Order Number PCG-07 Series of 2021 upang magbigay ng parangal at insentibo sa mga natatanging kawani. Pinangunahan ito ni Mayor Vico Soto bilang chairperson at ni Ms. Elvira R. Flores, ang City Human Resource Development Officer bilang co-chairperson, kasama ang mga miyembro at kinatawan ng komite. Ngayon po umaga, ating masasaksihan ang pagkilala sa mga natatanging lingkod bayan sa ilalim ng 2 recognition program ng ating pamahalaang lungsod. At bilang karagdagang impormasyon po sa nabanggit ng aking partner, ang paghahanap at pagpili ng karapat-dapat na Employee of the Month alinsunod sa Executive Order Number PCG-66 Series of 2024 ay layuning kilalanin ang mga empleyadong nagpapakita ng kahusayan, huwarang asal, at makabuluhang ambag sa serbisyo. Nilalayo nitong itaas ang moral at pagtutulungan para sa mas mahusay na serbisyong publiko. Ang napiling Employee of the Month ay tatanggap ng 5,000 pesos cash award at Certificate of Recognition. Tama yun. Kaya naman sa puntong ito, ating kikilalanin ang mga Employees of the Month para sa buwan ng Pebrero, Marso at Abril ng taong ito. Upang igawad ang Certificate of Recognition, inaanyayahan po sa harapan sina Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, ang ating City Council at si Ma'am LV Flores. At ito na partner, para simulan ang pagpapakilala sa kanila, malugod po naming tinatawagan ang Employee of the Month para sa buwan ng Pebrero. Outstanding Employee and Administrative Support mula sa Office on General Services, Building Maintenance Section, si Ginoong Conchito B. Gueta. Ipinapamalas ni Ginoong Gueta ang natatanging sipag at dedikasyon sa pagbibigay ng maayos na serbisyo publiko. Bilang team leader, nagsisilbi siyang inspirasyon sa kanyang mga kasamahan sa mabilis na pagtugon at sa tapat na pagtupad ng tungkulin. Congratulations, Ginoong Gueta. Congratulations, sir! Ito naman po, Employee of the Month para sa buwan ng Marso. Ang Outstanding Employee in Utility Services mula po sa Office on General Services, Security and Housing Services Division, si Ginang Regina L. Polancos. Sa loob ng kanyang 35 taon ng paglilingkod, ipinapamalas niya ang pagpapakita ng kasipagan at pagiging maasahan sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanyang nasakupan sa opisina ng ating punong lungsod. Kilala siya bilang masigasig, maagap sa pagtatapon ng basura, at mahusay sa pamamahala ng mga gamit. At sa kanyang buong serbisyo, ni minsan ay wala siyang natanggap na reklamo. At hindi lang po sila 2, sila po ay 3. At para makumpleto po sila, malugod po naming ipinakikilala ang Employee of the Month para sa buwan ng Abril. Outstanding Section Head mula sa Office on General Services, Building Maintenance Section, si Engineer Jun Yu Patricio Jr.
Ipinapamalas ni Engineer Patricio ang matatag na pamumuno, profesionalismo at integridad sa pamamahala ng kanyang seksyon. Sa kabila ng limitadong resources, matapat niyang pinangungunahan ang kanyang team sa mahahalagang pagkukumpuni at pagtugon sa mga aktibidad at emerhensiya ng lungsod. Palakpakan po natin ang ating mga tatanging kawani, ang Employee of the Month. Nagawad din po natin ngayon ng parangal sa mga empleyado na nagpakita ng katapatan, malasakit sa serbisyo at kinilala ng mga kliyente. Sila po ang ating mga on-the-spot awardees na makakatanggap din po ng Certificate of Recognition. Ang unang on-the-spot awardee, Mr. Ali C. Haron, mula sa Public Safety Division, Peace and Order Department. Ikalawang on-the-spot awardee, Ms. Presjamin L. Zorola mula sa Clean and Green Section ng City Environment and Natural Resources Office or CENRO. Okay po, mukha po kasing uulan na, bibilisan na po namin. Tinatawagan na rin po si Ms. Cheryl L. Nicabera mula sa City Accounting Office. Ang parangal na ito ay bilang pagkilala sa pagtugon at pagresolba ni Ms. Nicabera bilang remittance officer sa maagap na pagproseso ng bayad sa mga reconciled at validated members' accounts. At si Ms. Irish May Asusano mula sa City Human Resource Development Office bilang pagkilala sa kanyang pagtugon bilang agency authorized officer sa maagap na pag-aayos ng mga GSIS member accounts at pagsiguro sa tama at accurate na pag-update ng membership at service record. At muli po, palakpakan po natin ang ating mga Employees of the Month at on-the-spot awardees. Aming salamat po sa inyong tapat at mahusay na pagdiling po. Teka, mag-message pa ako. Joke lang. Adjourn na po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Sa mga PWD natin ang kasama, Happy National Disability Week po. Congratulations sa mga Employee of the Month, sa mga huwarang empleyado natin. Adjourn na po tayo. Thank you po. SK Fed, thank you po.